Sa panahong hindi na maawat ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at ng iba pang mga gastusin, maghigpit daw ng sinturon. Pero paano pa ba ito gagawin nang hindi tayo tuluyang nasasakal? Diyan masusubukan ang Diskarteng Pinoy. Ano? Maaga pa lang, handang-handa nang pumunta sa meeting si Senator Mar Rojas. Pero hindi siya sa kanyang kotse didiretso. Sa halip, sa istasyong ito ng MRT sa Cubao. Opo, si Mar Rojas, senador at milyonaryo. Nag-MRT na rin ngayon. Meron tayong stored value card na parati nating dala. Ito naman ay tig-100 piso at bawat gamit mo, bawas na lang ng bawas. Wala rin daw siyang natatanggap ditong special treatment. Sa katunayan, madalas din daw siyang nakikipagsiksikan sa tila delata ng sardinas na tren. Mga kababayan natin. Verify naming mabuti kung talagang nag-MRT si Senator Rojas. At ayon sa impormasyong nakuha namin, kahit noong trade secretary pa lang siya, nag-MRT na siya. Nagsimula ako sumakay nito kasi nung DTI ako, dyan yung opisina ng DTI sa Buendia. So madaling-madali, mula sa bahay sa Cubao, tungong Buendia, ayun naman lang talaga yung nakasanayan ko, no? At ngayong tila tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina, patuloy raw siya sa kanyang pagko-commute para makatipid. Ito, may nakalimot ng kanyang stored value, eh. Sa panahon nga raw ngayon kung kailan tila ispageting pataas ng pataas ang presyo ng gasolina, kanya-kanya na raw diskarte kung paano ka makakarating sa iyong patutunguhan nang hindi nabubutas ang iyong bulsa. Dati nang nilaos ng mga bus ang mga napakabagal na tren ng PNR o Philippine National Railways. Lalo pat naging madumi ang mga tren. At hindi rin kagandahan ang mga nadadaanang tanawin. Pero sa panahon ngayon, tila nabalik sa uso ang mga tren ng PNR. Pati ang mga dating choosy, ngayon kasama na sa mga nakikipagsiksikan sa PNR trains. Kahit pa yung mga nakapolong nag-uopisina. Una, sanay na ako sa trend. Pangalawa is cheaper. May kalumaan man at kabagalan, malaking tulong pa rin ang mga tren ng PNR para sa mga negosyanteng katulad ni Ronald. Pag doon sa Tutuban ako galing, tapos mag-jeep ako, mas mahirap kasi dalawang bagsak ako eh. Bababa ako ng Pasay, sasakay naman ako ng papuntang FTI, dalawa, mas madali dito kasi isang sakayan lang. At dahil umaaray ang taong bayan sa tila walang puknat na pagtaas ng presyo ng petrolyo, nagmungkahi na ang ilang mga mambabatas na magkaroon ng Carless Day sa mga pangunahing lansangan. Isinusulong na rin ang pagkakaroon ng bicycle lane sa EDSA. Nauna na sa gimmick na ito ang UP Diliman. Dito kasi, kinakailangan ng mga estudyanteng mag-jeep para makapunta sa kanilang mga klase. Kaya naman naisipan ng grupong UP Mountaineers ang Bike for Rent. Pwede kang rumenta ng bisikleta na gagamitin mo pagpunta sa iyong mga klase. Ang proyektong ito hindi lang matipid at nakakatulong sa pagsugpo sa air pollution. Mainam din sa kalusugan ng mga estudyante. 500 pesos a semester lang yan eh. So kung ikwenta mo doon sa number of school days in a SEM,
lalabas less than 7 pesos a day. And easily, a student can spend, 20-30 pesos a day. Just So, sa pamasahe lang yun. So, yun ang tipid mo. Si Ann, ayun siya. Ang mga bikers na ito, meron pang kanya-kanyang pangalan sa kanilang mga baby. Sa lahat ng Padjak bikes, siya lang yung kulay pink. So, Princess yung pangalan niya. Tignan mo nga naman, sa Padjak, nakatipid ka na para ka pang nasali sa mga eksena ng isang Korean novela. Ang pagtitipid ng mga tiga-syudad, umabot na rin maging sa mga promdi o mga tiga-probinsya. Dito sa Barangay San Isidro sa Hagonoy, Davao del Sur, dati-rate gumagamit si Mang Cipriano ng degasulinang traktora sa pagbubungkal ng kanyang lupa. Ngayon, balik kalabaw siya. Ang sa kalabaw is makagastos mo maximum 2,000. While yung traktora, kung mag-hire ka, is 3,300 to 3,500. Sa kalaki na diferensya talaga. Malaki ang save. At hinihimok ni Mang Cipriano ang mga kapwa niya magsasaka na tularan siya. Dadami kasi advantage eh. For example, yung pollution. Sa kalabaw, wala kang makuhaan. At saka yung mga damo mo sa palayan, kakain pa yun sa kalabaw. Dumi na, pwede pa natin gawing fertilizer. Ang dadami makukuha talaga. Pero hindi lang ngayon ang mga kalabaw ni Mang Cipriano ang kayod kalabaw. Pati na ang ilan sa ating mga kababayan. Katulad ni Aling Josie, kulang na kulang daw ang kinikita niyang 2,700 pesos kada buwan sa pagiging street sweeper. Kaya naisipan niyang rumakit kaliwat kanan. Pinupulot ni Aling Josie ang mga winawalis niyang basura na pwede pang pagkakitaan. Pag naipon namin, pipilian namin na naman ito, bukod yung lata, bukod yung mga ganitong plastic. Pag malinis daw yung mga ganito, mataas ang price na ibigay nila. Mula sa simento at mga napupulot ng lata, nakakagawa siya ng kalan de uling. Ito, 130. 130. Sumasideline din si Aling Josie sa mall bilang taga-bilang ng mga tao. At sa 5 niyang trabaho, kumikita siya kada araw ng humigit kumulang 900 pesos. Kung ikaw may pamilya kang inintindi, ikaw na yung mag-isip kung paanong kaparaanan na mabuhay mo sila. Na hindi ka aasa doon sa panglilimos, panghihingi o anumang paraan pa dyan na ika-perwisyo mo sa kapwa mo. Sa mga tao in general na naghahanap sila ng paraan sa mga gipit na sitwasyon. On the other hand, pwedeng hindi masyado maganda sa long-term na perspective kasi i-absorb na lang ng tao yung lahat ng hirap. Sa panahon ngayon, ang nagigipit hindi dapat sa patalim kumakapit, kundi matutong mamaluktot sa ating umiiksing kumot.